sa barangay Sapang Bayabas sa bayan ng Mabalacat, Pampanga. Dahil sa mga sigaw ng isang grupo ng mga kabataang lalaki. Matapos silang magpakagat sa mga nahuli nilang tutubi. Kilalang content creators na gumagawa ng funny series at pranks ang tropang Saligoso. Yung mga kino-content po namin, matatawag po namin pampaalis po ng stress. Mga pranks po yan, mga challenge, naaaliw daw po sila sa mga content po namin. Ay, ko! Go! Go! Di ba sinabi ni nanay mo na bawal kumagat ng nipon? Dragonfly ka. Nga! Nag-viral nitong August 23 ang video nila ng pagpapakagat sa tutubi. Kinagat kasi ito ng netizens at umabot ng almost 1 million views. Yung paggawa po namin ng content na pinamagatan namin tulang dapo, na hindi po namin ine-expect na mag-viral, nag-iisip po kami kung ano yung magiging content namin sa araw na yon. Wala raw ba sa ganun trip mga kaaha? At pangatawa raw sila at walang bakas ng takot sa katawan nang gawin nilang hamon. Actually po, hindi po kami natakot. Dagdag pa ng grupo, ginawa raw nila yun dahil meron silang mga pamahiing pinaniniwalaan. Ang ano po dito sa amin, pamahihin, pag nagpakagat ng tutube, gagaling siya sa paglangoy. Pag siya'y nagpatuli, hindi siya aaray. Yung pamahiin na alam ko is yung lalakas daw yung katawan mo pag nagpakagat ka sa tutube. Ang mga dragonfly o tutubi ay insects na airborne predators. May malalaki at malalakas silang jaws o panga. Kaya nilang kumagat ng tao, pero ito ay kanilang defense mechanism lamang. Ang malalaking tutubi lang ang may kakayahan na makasugat at makapagpatugo ng balat kung sakaling ito ay mangangga. Ah, okay na pala ho. Thank you na lang po. Dito na lang po ako. Mga binata sa Pampanga, nagpapakagat sa tutubi? Bakit? Hi! Hi! Andiyan na pala kayo. Pasensya na. Tinitingnan ko lang kasi yung tutubi kanina. Ilan pa sa mga uri ng tutubi o dragonfly ang wandering glider, skimmer at crimson-tailed marsh hawk. Kadalasang dilaw at red-orange ang kulay ng wandering gliders. May mahahaba rin silang mga pakpak. Kumakain ang mga ito ng mga insektong may malalambot na katawan tulad ng mosquitoes, flies, small moths, mayflies, flying ants at termites. Ang kulay naman ng adult female at young male skimmers ay kadalasang kulay dilaw at brown na may black markings. Ang adult males naman ay blue-gray ang coating ng katawan, habang ang crimson-tailed marsh hawks ay medium-sized dragonfly na may purple body. Kadalasang makikita ang mga ito sa West India, Japan, Sunda Islands at Java, Indonesia. Yan, haloko. Yan, haloko. Yan, haloko. Wala po. Mahina! Yung pagkagat po ng tutubi sa dibdib, medyo masakit po siya. Mararamdaman mo yung sakit hapdi. Yung sa masakit, di man ako nasaktan, mas nasaktan pa ako nung iniwan niya ako, ma'am. Kasi masakit eh. Pero bago ka masaktan, makikiliti ka muna. Ang tanong ngayon, uulit pa ba sila sa pagpapakagat sa tutubi? At ligtas nga ba na magpakagat sa mga ito? Kung uulit po ako, hindi na. Pero kung suddenly na kumagat siya, hindi na po talaga. Masakit talaga. Ang kagat ng malalaking tutubi ay may kakayahang mag-iwan ng marka, pero kahit na ito ay posible, bihira pa rin itong mangyari.
in general, ang mga tutubi ay harmless sa mga tao. Wala silang stingers at hindi rin poisonous o nakalalason. Sa katunayan, ang mga tutubi ay nakakatulong pa sa mga tao. Alam niyo ba kung bakit? Nakokontrol kasi nila ang population ng pest insects tulad ng mga lamok at iba pang nangangagat na insekto. Kayang kumain ng isang tutubi ng 30 hanggang hundreds of mosquitoes in a day. Mosquito mukbang ba yan? Now, balikan natin ang mga paniniwala tungkol sa tutubi. Pagkagat ng tutube, gagaling siya sa paglangoy. Pag siya'y nagpatuli, hindi siya aaray. Lalakas daw yung katawan mo. Sorry to burst your bubble, pero ang mga paniniwalang ito, wala raw katotohanan. Ika nga, to see is to believe. At wala pang nakapagpapatunay sa mga pamahiin o paniniwalang ito. Para naman sa tropang saligoso, masaya na silang naibahagi sa iba ang parte ng kanilang pagkabata. Siguro ang pinaka-lesson po nun, binubuhay po namin yung mga larong probinsya na pwedeng makarelate po ang mga ibang taga-probinsyano po. Mapa, tutubi man o kahit anong insekto, let us all be friendly. Dahil maliit man sa inyong paningin, ang kanilang pakinabang, malaki din. Aha!